Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Narito po kaming muli para ihatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita ngayong araw dito sa mundo. Especially sa mga nag-aabang po ng mga balita na nagaganap dyan sa gitnang silangan. Although naghahatid din man tayo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo gaya halimbawa sa Russia at saka sa Ukraine. Pero ngayon, medyo mas maingay po kasi yung mga kaganapan dyan sa Middle East, kaya yan po ang kadalasang mga nasa headline. At paalala lang din po, yung klase po ng aming pagbabalita ay nakabatay sa personal approach sa mga nakikinig. Kumbaga parang personal kaming nagpapaliwanag sa inyo, hindi kami katulad ng mga common na paraan ng pagbabalita sa TV dahil ang gusto namin is mas maintindihan ninyo yung mga balita, Pero kahit ganun po yung aming approach ay pinananatili po namin yung accuracy ng mga impormasyon na aming binibigay na dapat po ay nakabatay lamang sa mga dokumentadong impormasyon at matatalinong argumento ng mga analyst para nang sa gayon ay lalo ninyong maunawaan yung mga nangyayari. Muli po ay maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Susunod na po ang ating mga balita. So ito nga mga kababayan, sa kauna-unahang pagkakataon po mula nang matapos ang giyera sa Israel, nagpakita na po sa publiko ang supremo ng Iran na si Ali Ayatollah Khamenei. Actually nagulantang po ang buong mundo sa muling pagpapakita nitong matanda dahil akala nga po ng iba ay patay na po ito mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka lang, nung siya'y nagpakita, hindi po siya nagsalita. Normally kasi, pag mga ganyang pagkakataon, nagbibigay yan si Khamenei ng mga speech sa kanyang mga taga-suporta. Pero ang kapansin-pansin kasi mga kababayan, hindi siya nagbigay kahit kaunting speech. Lalo na kahapon na sineselebrate pa naman sa Iran ang pista ng Ashura na isa sa mga pinakamahalagang okasyon sa kanilang bansa. Marami tuloy po yung nagtatanong, bakit hindi man lang siya nagsalita? Napipina ba siya dahil sa gera? Nawala na ba siya ng boses dahil sa ilang araw na pagtatago sa ilalim ng lupa? Yan yung mga normally na tanong na nababasa namin sa mga comments sa social media. Meron naman mga nagsasabi na baka nagkaroon daw ng problema sa lalamunan. O baka daw iniiwasan lang daw talaga na mapagod kaya hindi pinagsasalita kasi nga mahina na daw yung kalusugan nito ni Khamenei, Pero meron din naman na nagsasabi na sinadya daw talaga ni Khamenei na hindi magsalita dahil yung kanyang pagpapakita ay isang malakas na pahiwatig na daw po yun sa buong mundo na kinoconsolidate niya ulit yung kanyang authority. Parang sinasabi niya na hindi man siya nagsasalita, malawak ang ibig sabihin ng kanyang pananahimik na parabang maraming tumatakbo sa kanyang isip laban sa kanyang mga kaaway. May kasabihan nga tayo, di ba? Malalim ang taong tahimik. At ang balita natin ay ito daw mga audience na nandyan mga kababayan ay mga selected audience lang daw yan dahil pa rin daw sa security ni Khamenei, So, selected audience yan, kaya kung mapapansin ninyo, konti lang. Pero alam nyo mga kababayan, yung paglabas ni Khamenei at pananahimik niya, posible din po kasi na hudyat na ito ng hindi magandang mangyayari sa kanya. Ito mga kababayan, personal na opinion ko lang ito, Nasa inyo kung papaniwalaan ninyo o hindi. Ang tingin ko po dito kay Khamenei, bilang na rin po ang araw nito Bakit hindi siya nagsalita? May nag-utos ba sa kanya na huwag siyang magsalita? Yan bang pananahimik na yan ay may kahulugan ba yan na mas malalim? Hudyat ba yan na huling palabas na niya yan sa publiko kaya wala nang script na ibinigay sa kanya? Remember Saddam Hussein mga kababayan? Nagtago rin si Saddam sa kanyang bunker pagkatapos atakihin ng US ang Iraq noong 2003. Nang masira yung kanyang bunker, lumabas si Saddam at nagpakita sa publiko. Tingnan nyo yung isinisigaw ng mga tao kay Khamenei. The blood in our veins for our leader.
ang dugo sa aming mga ugat ay para sa aming leader. Halos magkapareho, di ba? Yung sinisigaw kay Saddam tsaka kay Khamenei. So ano sa palagay nyo mga kababayan? Hindi kaya huling appearance na ni Khamenei yan dahil hindi na siya binigyan ng script eh. Well, yun opinion ko lang naman. Abangan pa rin natin yung susunod na mangyayari. Natatandaan nyo ba, ibinalita din namin dito na may sinabi ang Defense Minister ng Israel na baka matulad si Khamenei sa sinapit ni Saddam? אני מזהיר את הדיקטטור האיראני מהמשך ביצוע פשעי מלחמה וירי טילים לעבר אזרחי ישראל. כדאי שיזכור מה עלה בגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן שהלך בדרך הזאת נגד מדינת ישראל. At kung halimbawa na hindi siya maaresto at hindi siya mabitay tulad ni Saddam, ang isa sa mga possibility nito, i-assassinate siya. Baka kung hindi kay Saddam, matulad siya kay Nasrallah na inassassinate ng Israel pagkatapos ng matagal na panahon ng pagtatago. למה לא חיסלנו את חמינאי? אם הוא היה על הכוונת היינו מורידים אותו. אם הוא היה על הכוונת היינו מורידים אותו? זו החלטה שהתקבלה בקבינט הישראלי? זו הייתה המדיניות. ולא הייתה הזדמנות מבצעית פשוט? פשוט לא הייתה הזדמנות מבצעית? לא. לא הייתה. הוא עדיין בן מוות? עוד פעם, יש הבדל לפני הפסקת אש, אחרי הפסקת אש. בתוך המבצע היינו מורידים אותו. האיש הזה עשרות שנים... חיפשנו להוריד אותו, או שאם הוא היה חיפשנו מאוד. האיש הזה עשרות שנים מוביל. באישור אמריקני? אנחנו לא צריכים אישור לדברים כאלה. Huwag siyang masyadong pakampante. Dapat matuto siya sa sinapit ni Nasrallah na matagal na nakaupo lang sa ilalim ng bunker. Ang payo ko sa kanya, ganun din ang gawin niya. Pero again, hintayin na lang natin yung mga susunod na mangyayari, mga kababayan. Lalo nga na ngayon na mag-uusap na naman si Trump at si Netanyahu. Pupunta na naman si Netanyahu sa US para makipag-meeting kay Trump. At ang sabi sa balita, pag-uusapan daw nila yung permanent deal na gagawin sa Iran. At tungkol saan daw itong permanent deal na ito? Tungkol daw po ito sa total obliteration ng mga nuclear ambition ng Iran. Kailangang isuko ng Iran ang lahat-lahat ng meron sila na may kinalaman sa nuclear activities. But we're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single Atomic Energy Commission, that was a complete and total obliteration. So sa palagay ko, ito na yung magsisilbing ultimatum kay Khamenei. Pag ito hindi pa rin nasunod, mga kababayan, malamang sa malamang, ipapa-aresto yan si Khamenei at bibitayin tulad ni Saddam. O kaya naman, i-assassinate siya kapag nagpumilit na lumaban. Yan ang basa ko dyan, mga kababayan eh. Kaya itong pagpapakita ni Khamenei, ito daw po ay mensahe na rin siguro ng kanyang katapangan na humarap sa mga banta. At nangangahulugan din daw ito ng pagkasa niya sa hamon ng Israel laban sa kanyang buhay. Well, totoo po, marami po ang mga nagsasabi noon na patay na nga itong matanda. Pero dito po kasi sa isang post ng isang Israeli Mossad, ito po yung account ng isang Mossad sa Israel, although hindi siya nagpapakilala kung sino siya, no? Dito sa kanyang post, July 5, Sabado dito sa Pilipinas, ang sabi niya, "We will deny the rumors regarding Khamenei's death. We reiterate, he is alive." So again, ito pong post na to ay July 5, Sabado. At nagpakita si Khamenei kahapon, araw ng Linggo. Ito po'y galing sa isang Mossad member na nasa Iran ngayon. So, ibig sabihin, may alam din talaga ang Mossad sa kalagayan nitong Supremo. May mga nagsasabi na nasa bunker nga daw siya at pinoprotektahan ng isang elite na grupo ng mga sundalo na kahit ang mga high-ranking official sa Iran ay hindi aware sa existence ng grupong ito. Meron naman nagsasabi na inalis daw siya sa Iran at itinago sa Russia. Pero wala po kasing matibay na basihan yung Russia, yung kwento ng Russia eh. So, hindi natin yan masyadong in-entertain, Actually, mahirap din kasing sabihin na itinago ng Russia si Khamenei. Dahil hindi po maganda ang relasyon ng Russia at Iran ngayon, mga kababayan. Kasi nga, di ba, hindi naman tumulong ang Russia sa Iran during the war with Israel. At pangalawa, nirecognize pa ng Russia ang Taliban bilang legal na pamahalaan sa Afghanistan na kinaiinisan naman ng Iran. Sa katunayan, pinapalayas na nga ng mga Iranians yung mga Afghan sa kanila, di ba? Yung mga Afghan na nandoon sa Iran, pinapalayas na yun eh. At pinaghihinalaan pa itong mga Afghan na ito na mga espiya daw ng Israel.
Afghans have increasingly been blamed for economic hardships, shortages, and social issues. These accusations have been fueled by political rhetoric and social media campaigns following 12 days of conflict between Iran and Israel, and claims Israel has recruited Afghans as spies. Tapos kamukat-mukat mo malalaman ng Iran na ang Russia pa ang kauna-unahang bansa na kumilala sa pamahalaan ng Afghanistan ngayon. Russia has become the first country to officially recognize Afghanistan's Taliban government as the country's legitimate authority. Now, this marks a significant step towards international acceptance of the Taliban, nearly 4 years after they took control. Napakalaking sampal at insulto nun sa Iran, mga kababayan. Kaya hindi tayo naniniwala na si Khamenei itinago ng Russia. Hindi po siguro, mga kababayan. Ako, in my personal opinion, naniniwala na nasa Iran lang siya hindi siya lumabas ng bansa Batay na rin yan sa mga balita na pino-forward sa atin ng mga researchers natin dito sa The Blessed Reader. At ang katunayan pa nga daw po nakakapagbigay pa siya ng direct order sa mga leader ng military dyan sa Iran. Halimbawa dito kay Chief of Staff ng Iran Armed Forces, Major General Abdul Rahim Mousavi. Merong utos daw o may direktiba daw na tinanggap itong si Mousavi galing kay Khamenei na ang sabi daw ni Khamenei sa kanya, kapag umatake daw ulit ang Israel, ipakita daw sa Israel kung ano pa ang kayang gawin ng Iran. Yung punto na kahit ang US walang magagawa para mailigtas si Netanyahu. Yan daw ang utos ng Supreme Leader habang siya'y nagtatago. Ito sabi sa balita, basahin natin. The Chief of Staff of Iran's Armed Forces Major General Abdolrahim Mousavi said in Tehran on Friday that the Islamic Republic had prepared a decisive retaliation, in line with the directive of leader of the Islamic Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. If they attack Iran again, they will see what we are capable of doing, Mousavi warned. In that case, even the United States may not be able to save Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. So ayan po yung utos daw sa kanya ni Khamenei. So ibig sabihin, talagang hindi patay itong matandang ito at nakakapagbigay pa pala ng direktiba sa kanyang puwersa habang siya mismo nasa lungga nagtatago. Actually, nung nabasa ko nga to, napaka-ironic, sabi ko. Napaka-ironic. Panay ka utos, ang tapang-tapang mo kunwari, pero nakakubli ka naman sa lungga, di ba? Iranian government and the army are prepared for a new round of conflict because they think that the other party, specifically Israel, could not be trusted. It is natural that we are very strong in defense, and as state officials have announced, this time Israel will receive an even stronger response compared to previous times. We hope that Israel will not make such a mistake. So, nung nagpakita nga siya kahapon, ayan, kung mapapansin ninyo, parang gulat na gulat yung kanyang mga tagasunod. At mas lalong lumakas yung loob nila. Sumisigaw po sila ng Haidar na ang ibig sabihin po niyan yan po ay expression of victory sa mga Shia Muslim. Kinantahan din nila si Khamenei ng A-Iran. A-Iran yung title niyang kanta na yan at yan po ay isang kilalang patriotic song sa Iran. ایران ذوالفقارا ایران عاشورایی ای میهن خدایی. Kasi nga po, gaya po ng nabanggit ko kanina, sineselebrate po sa Iran ang araw ng Ashura o ang pagkamatay ng apo ni Propeta Muhammad na si Imam Hussein. 1,400 years na ang nakakalipas. Na ayon nga po sa kwento ay pinatay daw siya dahil sa paglaban niya sa mga katiwalian, pang-aapi at injustices ng isang korap na leader na nagngangalang Yazid. Kaya itong ginaganap na Ashura kahapon, tinitingnan po ito ng mga Iranians bilang simbolo ng paglaban din nila sa pang-aapi ng ibang bansa tulad ng US at Israel. Kaya kumbaga, mga kababayan, dahil sa pagdiriwang na ito, lalo pong nag-alab ang galit ng mga Iranians laban sa kanilang mga kaaway na bansa. Nag-alab na nga yung galit nila noong isang araw na may funeral sa kanila, nung funeral nung mga namatay na general, at ngayon is lalo pa silang nag-alab dahil dito sa selebrasyon ng Ashura, So puro galit na lang, ilang araw na yung galit na nararamdaman nila laban sa Israel na mukhang hindi na talaga mawawala, lalo na't may mga ganitong klase ng okasyon dyan sa Iran,
na nagpapaalaala at lalong nagpapalakas ng kanilang galit laban sa Israel. Yung iba nga po dyan sa celebration nila, talagang umiiyak pa no? Na para bang kahapon lang pinatay si Imam Hussein nila. At kung mapapansin ninyo yung mga billboards nila dyan, pinag-uugnay nila yung nangyari kay Imam Hussein sa mga nangyari sa kanila sa pakikipaggera sa Israel. Sa katunayan na nag-aalab pa rin talaga sa galit ang mga nasa Iran, wala pa rin po silang tigil ng kakasigaw, "Death to Israel, death to Israel." At alam nyo ba mga kababayan, kung kayo'y nasa Iran at manonood kayo sa kanilang national TV, meron daw ipinapalabas dyan na parang short program o short anthem. Isang kanta na nagsasabing bubunutin daw nila na parang ugat ang mga Hudyo. گوش به فرمان امر ولی ما همه سربازیم با افتخار ریشه یهود میکنیم با اقتدار. Ayan, pinapalabas yan sa national TV ng Iran. Ibig sabihin, yung inaasahan ng Israel na mapapatalsik nila ang rehimen sa Iran pagkatapos ng gera, hindi po nangyari. Bagkus dahil po sa nangyaring digmaan, lalo pa daw pong nagbuklod ang mga mamamayang Iranians sa ilalim ng kanilang rehimen. So dahil dyan, wag na nating i-expect na tapos na po itong gulong ito. Nagpapahiwatig po na may part 2 pa nga po itong digmaang ito mga kababayan. Konting kilos lang ng isang kampo dyan o ng isang panig dyan, sisiklab na naman po yung gera ng Israel at Iran dyan sa Middle East. The lesson to be learned from Hussein is not to give in to oppression, even if it's the most powerful force in the world. At kasabay po ng kanilang selebrasyon ay ipinagluksa din po nila ang pagkamatay ng halos nasa 1,000 mga biktima ng pag-atake ng Israel na karamihan daw po ayon sa balita nila ay mga kababaihan at mga bata. At tungkol naman po sa US, ito po ang reaksyon ng karamihan sa mga taga-Iran tungkol kay Donald Trump. Think of Donald Trump. About Trump? I don't think about Trump. Nobody likes him. He always wants to attack too many countries. Can Iran make peace with him though, do you think? Is it possible for peace between Iran? I love peace. Kaya alam nyo, malabo pa talagang makapunta si Trump sa Iran Di ba nga nagplano ang US na bumisita sa Iran next week pagkatapos ng gera? Malabo pa po sa sabaw ng pusit na mangyari yon mga kaibigan. Tell you what, look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement, I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought, now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. Kaya nga kanselado yun Sabi ni Trump, bibisita daw sila sa Iran. Pero hindi natuloy, di ba? Kasi malabo pa talaga, hindi pa possible ngayon na gawin yan. At kapag pinilit nilang bumisita sa Iran, maraming Iranian syempre ang magwawala sa galit kapag pumunta si Trump doon. Ngayon, baka may magtanong, bakit naman pupunta si Trump doon? Anong gagawin niya doon? Kasi nga po mga kababayan, meron pong sinabi si Donald Trump na siya'y bibisita sa Iran, di ba? 1 week pagkatapos ng gera. At dito po sa isa sa ating mga episode na banggit po natin, na gusto po kasi ng US na pumirma ang Iran dun sa tinatawag na Abraham Accords. So kumbaga ay gustong makipagkaibigan o makipagbati ng US sa Iran for the purpose na sila ay mapapirma dun sa tinatawag na Abraham Accords. Para po sa inyong kaalaman, although nabanggit na natin ito sa ating isa sa mga episode, yan po ang isa sa mga pangunahing agenda ni Donald Trump para pagkasundo-sunduin ang tatlong malalaking relihiyon sa mundo, ang Hudaismo, ang Kristyanismo at ang Islam. Kapag pumirma po ang Iran dito sa Abraham Accords na proyekto ni Donald Trump, magkakaroon na po ng normal na relasyon ang Iran sa mga bansang Kristiyano at Hudyo. Wala nang gulo, wala nang away, wala nang hindi pagkakasundo-sundo dahil sa relihiyon.
Gusto ni Trump na buwagin ang barrier na naghihiwalay sa mga Hudyo, sa mga Muslim at sa mga Kristiyano. Yan po ang target ni Trump, kaya gusto niyang makausap ng personal ang mga opisyal sa Iran. Kasi po ang Syria, nagpapahiwatig na po na sasali dyan sa accords na yan. Now, at the same time, there are diplomatic efforts, including by US President Donald Trump, to push Syria to join the US-brokered Abraham Accords, which have normalized relations with several Arab states and Israel. This could open the door for Syria and Lebanon to join the so-called Abraham Accords, normalizing relations with Israel. We have some really great countries in there right now, and I think we're going to start loading them up because Iran was the primary problem. I actually thought Iran would. I actually thought we had a period of time where I thought Iran would join the Abraham Accords along with everybody else, and frankly, they would have been better off than where they are right now. Just a moment ago on your newscast that Iran is the problem. But there is a solution here, which is the Abraham Accords. And what a lot of people may not realize is the Abraham Accords means peace with your neighbors. What President Trump is doing is going to transform the Middle East in a way that we haven't seen in over 100 years. You have Lebanon, Syria, and Saudi Arabia. I arrived in Israel today. I'm meeting with the American ambassador, Mike Huckabee, this Wednesday at 2 o'clock. And I'm meeting with Israeli ministers in the next 2 days. Because big things are going on in the Middle East right now. They certainly are. And on the Abraham Accords front, Harley, the possibility of Saudi Arabia and even Syria potentially entering into these accords. I mean, just 6 months ago, especially on the Syria front, no way anybody thought that was possible. Is it now? It's more than possible. It's likely to happen. I predict it will happen. And it's due to President Trump. Because President Trump showed extraordinary leadership and courage in challenging Iran in a way that no American president has ever done. And he successfully attacked Iran, and Iran was defeated by close coordination between the United States and its close ally, Israel. And the nations in the Middle East saw that they could count on America as a reliable ally, and they could work with America to transform the region. So this is groundbreaking. There's nothing like this that we've seen in our lifetime. Nakita nyo mga kababayan? So yan po yung tunay na rason kung bakit may basbas ni Donald Trump yung pakikipaggera ng Israel sa iba't ibang mga bansang Arabo. Meron ng kasabihan ang mga Amerikano, ang administrasyon sa Amerika, na peace through strength. I want peace through strength. Makukuha ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas. Alam nyo yung nuclear weapon ng Iran, hindi naman problema yan eh. Hindi yan ang issue. Kasi tignan niyo ang North Korea. Ang North Korea ay pumirma din sa Nuclear Proliferation Act, di ba? Yung batas na nagbabawal ng nuclear sa isang bansa. Pero kahit pumirma ang North Korea sa Nuclear Proliferation Act, hindi sila sumusunod. Gumagawa pa rin sila ng nuclear weapon. Pero ginigera ba sila? Hindi. So meaning, nuclear weapon is not the problem. Ang Pakistan, ginera ba ang Pakistan nung sila gumawa ng nuclear weapon? Hindi din. Because again, nuclear weapon is not the problem. Ang problema ay yung panggigipit ng mga bansang Muslim sa mga Hudyo. The issue is about religion, mga kababayan. Ang gusto ni Trump ay magkaisa ang lahat ng mga religion, especially ang simbahan, ang Kristyanismo, ang Muslim at ang mga Hudyo. By doing that, maiiwasan po yung gulo. Magkakaroon ng tinatawag nilang world peace o kapayapaan. Wala namang problema kung magpapalakas ang isang bansa eh. Kung gusto ng isang bansa na i-develop o palakasin yung kanyang armed forces. As long na walang pag-aaway pagdating sa religion. As long na walang tinatawag na religious fanaticism, religious radicalism, and religious fundamentalism. Yan po ang layunin ng buong mundo, mga kababayan. Ang pagbigkis-bigkisin ang iba't ibang pananampalataya sa mundo. At kahit man po yung Gaza, yung patuloy na paggera ng Israel sa Gaza, may basbas din ni Trump yun. Dahil gusto din ni Trump na yung lugar na yan, yung Palestina, mapabilang din sa Abraham Accords. Kasi ang dahilan din kung bakit merong gulo sa Gaza, dyan sa Palestine at sa Israel, religion din yan eh. Naniniwala ang mga Muslim na ang lugar ng Gaza, ang lupain ng mga Palestina ay isang banal na lugar. At hanggat nandoon yung paniniwala na yon, mga kababayan,
hindi magkakasundo ang Israel at ang mga taga-Gaza o ang mga Palestino. Kasi gusto nga ng Israel na kunin yung lugar na yan eh. Sa mga Muslim, banal nga yan eh. O paano sila magkakasundo? So again, this is about religion, right? Kaya kailangan mapasama sa Abraham Accords yung lugar na yan, yung Palestina at saka yung Iran, para mabasag yung barrier na nagpapahiwalay sa kanila. Anong barrier yun? Yun po yung paniniwala nila sa relihiyon. Kailangang isang tabi ang paniniwala sa relihiyon para magkaroon ng kapayapaan. Kung kailangang gamitan ng dahas, gagamitan ng dahas yan. Maisang tabi lang yung dibisyon sa pananampalataya. But we begin with a surprising development in the Middle East as 5 prominent sheiks in the West Bank city of Hebron want to pull out of the Palestinian Authority and join the Abraham Accords. That's sure to be a topic of discussion in President Trump's meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House tonight. Kaya po ako, malakas po ang paniniwala ko na relihiyon ang punot dulo ng mga gera dyan sa Middle East. Yung nuclear threat ng Iran, pangalawa na lang po yan eh. Ang tunay na issue po talaga dito ay relihiyon. Eto, pag-usapan natin saglit ang kasaysayan mga kababayan, ano? Dadagdagan ko yung inyong kaalaman sa kasaysayan. Alam niyo po ba na noong mga unang panahon na way back during the time of the Middle Ages or early part ng Middle Ages, na ang simbahang Katoliko ang siyang pinaka makapangyarihan at nag-iisang relihiyon sa mundo, mayroon pong malalim na galit ang simbahan sa mga Hudyo dahil sa ginawa nila sa Panginoong Hesus. Well, alam naman natin na ang mga Hudyo ang nagpapako kay Kristo, di ba? Although galit din sila sa mga Muslim kasi nga ibang relihiyon yun at hindi nila kinikilala si Kristo. Pero mas galit ang simbahan sa mga Hudyo kasi nga sa kamay nila mismo namatay si Jesus eh. So during that time, masyadong mataas yung tinatawag nating anti-Semitism o yung parang tradisyonal na galit ng simbahan sa mga Hudyo. So dumating ang Second World War, pinapatay ni Hitler ang mga Hudyo sa ilalim na rin ng basbas ng simbahan. Marami po tayong mga dokumento na magpapatunay po niyan. Kung may oras po kayo, pwede ninyong basahin yung aklat na Hitler's Pope na isinulat ni John Cornwell. Nabasa na natin yung aklat na yan at marami kayong matutuklasan dyan mga kababayan. Sa katunayan, ayon sa isang speech na ginawa ni Hitler noong 1933, ang sabi niya, itinuring ng simbahang Katolika ang mga Hudyo bilang salot sa loob ng 1500 taon, inilagay sila sa mga ghetto at iba pa, dahil alam nila kung ano talaga ang mga Hudyo. Alam ko rin na ang mga kinatawan ng lahing ito ay mga salot sa estado at sa simbahan. At marahil, sa aking ginagawa na pagtataboy sa kanila sa mga paaralan at pampublikong tungkulin ay gumagawa ako ng malaking serbisyo para sa Kristyanismo. So sa takot ng mga Hudyo na maubos yung kanilang lahi sa Europe, lumipat sila o nag-migrate sila sa Middle East doon sa kinalalagyan nila ngayon sa tulong po ng mga matataas na mason sa Britanya. At doon nga po binuo ang State of Israel. So fast forward, natapos po ang World War II at natalo nga po si Hitler. And during that time, masama ang imahe ng simbahan sa buong mundo. Masamang masama. Dahil wala daw pong ginawa ang simbahan na para pigilan si Hitler sa kanyang ginagawang Holocaust sa mga Hudyo. So para maibalik yung kumpiyansa ng mga tao sa simbahan, sinimulan po ng simbahang Katoliko yung tinatawag na Vatican II para buuin uli ang relasyon ng simbahan sa mga ibang relihiyon, especially sa mga Hudyo at sa mga Muslim. Kumbaga, yung pong Vatican II ang make-up time ng simbahan para pabanguhin ulit yung kanilang reputasyon after the World War. So, tinanggap naman ng mga Muslim at ng mga Hudyo yung imbitasyon ng simbahan para magkasundo. In fact, nag-worship pa nga sila ng sabay-sabay sa Vatican eh. So, to make the story short, naging okay po ang relasyon ng simbahan sa mga Muslim at sa mga Hudyo dahil dyan sa Vatican II. Ang problema naman mga kababayan, hindi tanggap ng mga Muslim ang pananatili ng mga Hudyo sa Middle East. Para sa mga Muslim, squatter ang mga Hudyo. Tapos inagawan pa daw nila ng lupa yung mga kapwa nilang mga Muslim na mga Palestino. So nagkaroon ng gera ngayon sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Israeli. Nandyan yung tinatawag na Arab-Israel War, yung Suez Crisis, yung Six-Day War, yung Yom Kippur War at yung Lebanon War noong 1982. Sa lahat po ng mga gerang ito, nanalo naman po ang Israel.
dahil na rin po sa suporta ng mga Western countries at ng mga bilyonaryong Hudyo na nasa Amerika nung mga time na yon. At sa paglipas po ng mga taon, syempre naging kaalyado na rin ng US yung mga bansang Arabo like Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait at iba pa, habang sinusuportahan naman niya ang Israel kasi siya yung primary sponsor ng Israel ang US. At dahil nga po sa pakikipagrelasyon ng US sa mga Arab countries, medyo nabawasan yung tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga Arabong bansa. At noon pong unang termino ni Donald Trump sa pwesto, inumpisahan po niya yung tinatawag na Abraham Accords. At pumirma po dito sa accords na to ang mga bansang UAE, Bahrain, Sudan at Morocco bilang tanda ng pagkakaroon ng normal na relasyon sa pagitan nila at ng Israel. Ibig sabihin, kinikilala na ng mga bansang ito ang Israel bilang isang malaya, soberano at hindi squatter na bansa sa Middle East. Actually, nauna na po ang Egypt na gawin yan way back 1979 dun sa tinatawag na Camp David Accord kung saan kinilala ng Egypt ang legalidad ng State of Israel. At ang balita nga po natin ngayon is malapit na rin ang Saudi Arabia na sumali dyan sa accords na yan. Pag sumali ang Saudi, posibleng sumunod na rin ang Umar, ang Qatar at yung iba pang hindi pa pumipirma. Ang Syria po, nilalakad na po yan ngayon. At sa katunayan nga po mga kababayan, bilang tanda ng effort ni Trump na pagkaisahin ang mga relihiyong Muslim, Kristiyano at Hudyo, itinayo po ng Bahrain ang isang malaking templo na kung tawagin ay Abrahamic Family House. Ayan, kung makikita ninyo, yan po yung Abrahamic Family House at tatlong relihiyon po, tatlong malalaking relihiyon sa mundo ang nagsisimba dyan. Binisita pa po yan ni Donald Trump nito lang May 2025 bilang simbolo na rin ng pagtatagumpay niya sa kanyang Abraham Accord na proyekto. So ang pinakamalaking problema po ngayon ay ang Iran. Kaya po ang Iran ang talagang pinakamainit ngayon sa mata ng Amerika. Yung nuclear issue, yan po ay sekundary na lang. Ang talagang pangunahing rason ay dahil ang Iran ang numero unong tutol sa pananatili ng Israel sa Middle East. At syempre galit din sila sa Amerika dahil nga sila yung sponsor ng Israel. So ganyan po yan mga kababayan, ano? In short, relihiyon po ang punot dulo nito mga kababayan. At tila malayo pa talaga sa katotohanan na magbati o mapagbati ni Trump ang mga Hudyo at ang mga Iranians. Marami pa pong pagdadaan ng mga pagsubok bago magkatotoo yan. Well, ewan na lang natin kung gaano kalakas talaga si Trump. Kung talagang si Trump ay isang strongman, isang malakas at makapangyarihang leader, siguro magagawa niya yan sa loob lang ng maikling panahon. Pero ako, in my personal opinion, palagay ko matatagalan pa to mga kababayan. Ngayon nga, ang balita natin, may patong pa na $18 million ang Iran para sa sino mang makakapatay kay Trump. Dahil daw po sa pang-iinsulto ni Trump kay Khamenei. Ito sabi sa balita mga kababayan, ano? Iran calls for Trump assassination, offers $18 million bounty. Nagpapakalat na ang mga channels na konektado sa rehimen ng mga fatwa at pabuya para sa makakapatay sa Pangulo ng Estados Unidos bilang banal na paghihiganti dahil sa paglapastangan kay Khamenei. Sa nakakagulat na pagtindi ng psychological warfare, inumpisahan ng mga medyang konektado sa rehimen sa Iran at mga telegram groups nito ang pagpapakalat ng pabuya na nagkakahalaga ng $18 milyong para kitlin ang buhay ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ang panawagang ito, na sinasabing may kasama pang talata mula sa Quran at mga religious slogans, ay isa umanong espiritual na misyon at makabayang paghihiganti. Ang eksaktong gantimpala na $18,341,623 ay tinawag na donasyon para sa sinumang tao o grupo na matagumpay na makakapatay kay Trump, na ang mukha ay may red target mark sa noo ayon sa ipinapakalat na poster. Kasama ng larawan ang mensaheng eternal blood at lasting peace, mga katagang hinango sa mga jihadists at sa doktrina ng mga relihiyosong Shiite. Isa sa mga slogan ay nananawagan sa mga Muslim na gamitin ang kanilang kayamanan at buhay para lumaban, batay sa sinasabi ng Quran, na ginagamit din ng mga militante at kleriko, para ipagtanggol ang mga operasyon ng kabayanihan. Kung matatandaan ninyo, ibinalita namin sa isa sa mga episode na mayroong inilabas na fatwa ang isa sa mga Grand Ayatollah ng Iran laban kay Donald Trump at kay Benjamin Netanyahu, di ba? Na yung fatwa na yon ay parang death threat or death decree laban dito sa dalawang leader na to. Kumbaga, binibigyan ng
religious responsibility ang lahat ng mga Muslim na patayin itong dalawang taong ito. Yan po ang isa sa mga kahulugan kasi ng fatwa lalo na pag inilabas yan direkta sa isang individual, ano? Sabi nung iba, dapat hindi ko na daw binabalita yung mga ganong walang kwentang balita dahil hindi daw fatwa yon, patawa daw ang tawag doon. Kasi nga, papaanong mapapatay ng Iran si Trump, samantalang presidente siya ng Amerika? Parang napaka-imposible naman yata nun. Actually, hindi naman yun imposible. Meron namang mga presidenteng na-assassinate, di ba? At pangalawa, oo, presidente siya ngayon. Paano kapag hindi na siya presidente? Kapag wala na siyang maraming security? Ibig sabihin ba, hihinto na rin yung fatwa sa kanya? Hindi po. Magpapatuloy yun kahit hindi na siya presidente. Kasi wala namang expiry ang fatwa Doctrine ng panrelihiyon yan. Hindi naman yan natatapos o na-expire. So malamang safe siya ngayon dahil presidente siya ng US, pero paano pag hindi na siya presidente? So yun ang dapat nating i-consider din, ano? At kung inaakala po ng buong mundo na tumigil na po sa pag-aaway ang Iran at Israel dahil nga po dun sa ceasefire, hindi pa po pala. Alam nyo ba na tuloy-tuloy pa rin po ang gera ng Iran at Israel sa cyber? Wala kayo naririnig na bombahan, walang mga missiles, walang mga jet fighters, pero patuloy pa rin po ang kanilang gera sa cyber. Ito, pakinggan ninyo itong isang balita Missiles go silent, but Iran-Israel cyber war is just ramping up. Bagaman pinahinto na ng ceasefire ng Iran at Israel ang direktang sagupaan, lalo namang tumindi ang mga cyber operations, ayon kay Marwan Hacham na co-founder ng Fearsoft, isang grupo ng mga eksperto sa cybersecurity, ayon sa panayam ng Iran International. Ayon sa kanya, simula daw nang magumpisa ang ceasefire, halos 450 cyber attacks na ang naitala sa mga target sa Israel, na karamihan ay isinisisi sa mga hacker ng Iran. Dagdag pa ni Hachem, mas kaunti, pero sopistikado naman daw ang pag-atake sa mga sektor ng pananalapi, infrastruktura, at enerhiya ng Iran, na na-trace na galing sa mga grupong konektado naman sa Israeli intelligence. Pagkatapos ng ceasefire, may humigit kumulang sa 10 cyber attacks mula sa grupo ng Israel ang inilunsad laban sa Iran. Kaunti lang ito pero eksakto at mas epektibo. Nakita nyo? So marami pa po tayong aasahan na mangyayari dyan sa Middle East. Marami pa pong mga nakakagulat na balita tayong madidinig, especially sa Israel at sa Iran, sa mga susunod na araw. Sabi nga ng ambassador ng US sa Israel, marami pa pong mga kapanapanabik na bagay ang mangyayari. So kami naman po dito sa The Blessed Reader, umasa po kayo na ibibigay namin ito sa inyo ng kumpleto at malaman. Para nang sa gayon ay aware kayo kung saan tayo papunta ngayon, ano? So I think hanggang dito na lang po yung aming mga balita, at bago tayo magtapos, syempre gusto ko lang pong pasalamatan personal yung ilan sa ating mga taga-subaybay. Shoutout po kay Sir Mark Arbole ng Jeddah, Saudi Arabia, kay Sir Rani Marquines ng Texas, USA, kay Sir Ronnie Fernandez Rada ng Vinsons, Camarines Norte, kamusta po dyan sa Bicol, kay Sir Johnny Boy ng Guagua, Pampanga, sir, kamusta po? At kay Jenner Buiza ng Legazpi City, kay Ma'am Maureen Tionco ng Alcobar, Saudi Arabia, kay Ma'am Helena Alcoriza ng Israel, pinapabati niya rin po yung ating mga kababayan dyan sa Israel, kay Sir Lemer Fernandez, shoutout din po kay Sir Janet Anisco ng Japan, kay Sir Orlando De Leon ng Doha, Qatar, kay Sir Jeffrey Moralios ng Taguig, kay Sir Gil Mislos ng Croatia, kay Sir Edwin Naz ng Alabat Island dyan sa Quezon, kay Sir Reden Daliva Salazar ng New Zealand, at kay Sir Ronel Baang-Baang ng Baguio. I hope na makarating ako dyan sa inyo sa Baguio, no? At syempre, last but not the least, pagbati rin po para kay Sir Roel Veran ng El Nido, Palawan. Magandang araw po sa inyo, sir. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. Saan mang panig kayo ng mundo ngayon, lagi pong mag-ingat at God bless.